Sa loob ng isang maliit na tindahan ng musika, sinusubukan ni Richard na ibenta ang kanyang vintage CD collection. Kilala siya bilang isang dating opisyal ng pulisya ng militar, isang elite na sundalo na matalas ang mata sa panganib. Habang naglalakad-lakad si Richard sa mga istanti, napansin niya ang isang kriminal na nagtatangkang dukutin ang isang mahiyain at nerd na estudyante sa kolehiyo. Nang walang pag-aalinlangan, pumasok si Richard at mabilis na pinatahimik ang umaatake. Ngunit nang biglang dumating ang isang pulis sa pinangyarihan, aksidenteng pinaputukan siya ni Richard at natamaan. Nang walang oras para magpaliwanag, hinawakan ni Richard ang estudyante at tumakas. Habang nagmamaneho, nakita sila ng police cruiser at nagsimula silang habulin. Ginagamit ni Richard ang kanyang mga kasanayan upang maiwasan ang pagtugis at para makahanap ng ligtas na lugar. Pagkatapos ay balak nilang pumunta sa bahay ng estudyante na si Richard. Pagdating nila, makikita sa beachfront mansion ni Richard ang yaman ng pamilya. Sa loob, ipinakilala ni Richard si Richard sa kanyang ama, si Zachary, isang pangunahing figure sa industriya ng carpet at isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa. Ipinaliwanag ni Richard kung paano niya iniligtas si Richard at nagmumungkahi na kumuha ng bodyguard para sa kanyang proteksyon. Nagpapasalamat si Zachary kay Richard sa pagligtas sa kanyang anak at nangakong aayusin ang sitwasyon sa pulis. Sinabihan niya si Richard na magpahinga habang papunta siya sa isang makapangyarihang client meeting. Makalipas ang isang oras, tinawag si Richard sa isang silid kung saan naghihintay ang pinuno ng seguridad ni Zachary. Nilinaw ni Zachary ang kanyang intensyon. Gusto niyang maging personal bodyguard ng anak niya si Richard. Dahil kasalukuyang walang trabaho si Richard, tinatanggap niya ang alok. Gayunpaman, bago opisyal na sumali, kailangan niyang pumasa sa isang round ng Russian roulette tulad ng ginagawa ng lahat ng mga tauhan ni Zachary. Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Richard ang pistola at pinaputukan ang sarili niyang ulo ng 4 na beses na magkasunod. Sa bawat pagkakataon, nabubuhay siya. Lahat ng tao sa kwarto ay natulala sa kanyang determinasyon, at lalong lumaki ang respeto ni Zachary sa kanya. Si Richard ay binigyan ng isang pribadong silid tulad ng mga nangungunang tauhan ni Zachary. Maingat niyang sinusuri ang anumang kagamitan sa pagsubaybay. Nakahiga si Richard sa isang motel, nang dumating ang 3 agent ng DEA. Sinabi ng kanilang pinuno, si Susan, kay Richard na kailangan nila ang kanyang tulong. Ang kanyang background sa pulisya ng militar ay ginagawa siyang perpektong kandidato. Ang target ay si Zachary, isang drug lord na nakabalakayo bilang pinuno ng isang carpet empire. Hindi kaagad sumagot si Richard, ngunit nangakong magpapas siya sa susunod na araw. Pagdating ng isang araw, muli niyang nakilala si Susan at pumayag na sumali sa isang misyon. Ipinaliwanag ni Susan ang mga detalye. Isang buwan na ang nakalilipas, nagpadala siya ng isang undercover agent na nagngangalang Teresa para magpanggap bilang isang katulong sa loob ng estate ni Zachary. Natahimik si Teresa at natakot si Susan na siya ay nakompromiso. 2 beses ang misyon ni Richard. Magtipon ng ebidensya ng mga operasyon ng droga ni Zachary at hanapin si Teresa. Para makapasok si Richard, isinagawa ni Susan ang buong kidnapang. Isang payat na agent ang nagpanggap na kidnapper habang ang isang mataba na agent ay nagpanggap na pulis na si Richard ang sinasabing binaril. Pinoprotektahan ng isang bulletproof vest, maingat nilang inansayo ang lahat. Binigyan din niya si Richard ng malalaking bota para itago ang telepono. Nakatakda ang lahat ng paghahanda para mapalapit si Richard kay Zachary. Sa kasalukuyan, lumabas si Richard sa kanyang silid at tumungo sa isang kalapit na bodega. Sa loob, nakita niya ang isang plato ng pagkain at isang pulse heiress na pag-aari ni Teresa. Nakipag-ugnayan siya kay Susan upang kumpirmahin na siya ay nandoon, ngunit malamang na inilipat. Nagmamadaling bumalik si Richard sa kanyang silid nang dumating ang assistant ni Zachary, si Adam, kasama ang ibang lalaki. Inabot siya ng mga ito makalipas ang ilang segundo. Inutusan ni Adam si Richard na siyasatin ang sasakyan ng kidnapper, na ngayon ay naka-impound sa isang pasilidad ng imbakan ng pulisya. Sasamahan niya si Malik, isa pang pinagkakatiwalaang operatiba. Sa sandaling umalis si Adam, nakipag-ugnayan si Richard kay Susan at sinabihan siyang isecure ang sasakyan dahil bahagi ito ng stage plan. Makalipas ang 15 minuto, dumating sina Richard at Malik sa bodega. Sa daan, pahiwatig ni Malik na maaaring hindi si Zachary ang tunay na amo. Tapos pumasok sila sa building, napalitan na ang sasakyan. Walang mga fingerprint o ebidensya na naiwan. Si Richard ay nananatiling kalmado habang si Malik ay walang nakitang kainahinala. Kinaumagahan kasama si Richard para sa araw na iyon, inabutan ni Zachary si Richard ng isang gawain upang maghatid ng isang pakete sa isang kalapit na bayan at si Richard ang magdadala ng lalagyan. Sa kanyang paglabas, pinigilan siya ni Polly para sa isang hamon sa pakikipagbuno sa braso. Pinagtatawanan siya ni Richard bago lumabas.
Nang maglaon, itinaboy ni Richard ang lalagyan sa buong bayan, ngunit naghihinala siya. Naniniwala siyang maaaring ilegal ang kargamento, kaya nakipag-ugnayan siya kay Susan. Sinabi niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa isang rest stop para tingnan ito. Nang buksan nila ang lalagyan, umaasa si Susan ng ebidensya para tuluyang maaresto si Zachary. Ngunit ang tanging nahanap nila ay mga carpet na maayos na nakasalansan at malinis. Kahit isang sniffer dog ay walang mahanap. Hinayaan ni Susan si Richard, may delivery pa siyang dapat tapusin. Pagkababa ng kargamento, tumungo si Richard sa bodega ng carpet ni Zachary at tumakbo papunta kay Malik. Humingi ng mga sagot si Malik tungkol sa kung bakit sinaktan ni Richard ang isang gwardya ng pulis noong nakaraang gabi at nag-alala tungkol sa kotse ng kidnapper. Pinalis ito ni Richard, ngunit hindi ito binitawan ni Malik. Nang masyadong malayo ang mga akusasyon, napilitan si Richard na patayin siya. Itinago niya ang katawan, pagkatapos ay mahinahong bumalik sa estate. Pagbalik sa bahay, kumuha ng hapunan si Richard sa kusina. Makalipas ang ilang minuto, tinawag siya ni Zachary. Dahil hindi maabot si Malik, lumingon si Zachary kay Richard para sa ulat tungkol sa kotse ng kidnapper. Nananatili si Richard sa script. Tiniyak niya kay Zachary na mula ngayon, ang kaligtasan ni Richard ay personal niyang responsibilidad. Tinanggap naman ito ni Zachary at sinabihan si Richard na magpahinga. Sa kanyang silid, tinawagan ni Richard si Susan at sinabihan itong sunduin siya sa tabing dagat. Umakyat siya sa bintana at tahimik na lumabas. Dumating si Susan at mabilis na nagpalit si Richard at pumasok sa kotse. Sinabi niya sa kanya na pupunta sila sa bodega ng carpet. Sa daan, pinipilit siya ni Susan para sa mga sagot. Ipinahayag ni Richard na pinatay niya si Malik at naniniwalang si Teresa ay maaaring nakulong sa loob ng bodega na iyon. Pagdating nila, itinago nila ang katawan ni Malik sa isang container truck at sinimulang linisin ang gusali. Sa bawat kwarto, hinahanap nila si Teresa. Ngunit wala siya saan man. Tapos biglang sumulpat ang dalawang tauhan ni Zachary. Mabilis na lumaban sina Richard at Susan, natanggal ang dalawa. Iniimbak nila ang mga katawan sa tabi ni Malik at naghahanda na umalis. Sinabihan ni Richard si Susan na ibalik siya sa dalampasigan bago sumikat ang araw. Pagsapit ng madaling araw, naghihiwalay sila ng landas at nagkasundo na magbago ng kasama sa umaga. Samantala, sa estate, napagtanto ni Zachary at Adam na tatlo sa kanilang mga tauhan, kabilang si Malik, ay nawala, at sila ay naka-schedule para sa isang malaking paghahatid. Casual na nag-aalok si Richard na pumalit sa kanila, ngunit tumanggi si Zachary. Papunta si Richard sa campus ngayon, at gusto niyang nakatuon si Richard sa pagpapanatiling ligtas sa kanyang anak. Habang papunta sa campus, casual na tinanong ni Richard si Richard tungkol sa tunay na amo ni Zachary at sa katangian ng negosyo ng pamilya. Walang pagdadalawang isip si Richard. Ang tao sa likod ng lahat ay si Quinn, isang Japanese-American businessman na may malawak na pag-aari sa buong bansa. Para naman sa kanyang ama, iginiit ni Richard na carpets lang ang negosyo niya. Maya-maya, huminto sila sa isang tindahan ng anti-gang baril. Gusto ni Richard na bumili ng vintage revolver bilang regalo sa kanyang ama. Habang nasa loob si Richard, ginagamit ni Richard ang sandali para makipag-ugnayan kay Susan. Iniulat niya na si Zachary ay nagtatrabaho sa ilalim ng isang taong nagngangalang Quinn at sinabi sa kanya na simulan ang paghuhukay sa background ni Quinn. Nagbabala rin siya na may lalabas na kargamento ngayon at hinihimok siyang magbantay. Sumang-ayon si Susan at binigyan si Richard ng bagong direktiba, alisin si Adam para makaakyat si Richard at makakuha ng mas mahusay na akses sa operasyon ni Zachary. Sa labas ng shop ay sumulpat ang tatlo sa mga kaklase ni Richard na may balak na kalokohan. Bago sila makakilos, pumasok si Richard at walang kahirap-hirap na pinatumba sila. Sa sandaling mag-retreat sila, iniimbitahan ni Richard si Richard para sa ice cream. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Richard na galit siya kay Quinn. Ilang taon na ang nakalipas, hindi niya sinasadyang narinig ang isa sa mga tawag sa telepono ni Quinn. Bilang parusa, pinutol ni Quinn ang bahagi ng tainga ni Richard. Tumayo si Zachary na walang magawa. Takot kay Quinn. Sa totoo lang, gustong lumabas ni Zachary, ngunit nakulong. Bawat gwardya sa estate ay sumasagot kay Quinn. Tanging si Richard lang ang kinuha ni Zachary mismo, at dahil lang sa iniligtas niya si Richard. Alam na ngayon ni Richard kung sino ang tunay na banta. Sinabihan niya si Richard na manatiling matatag at nangangako na magbabago ang mga bagay. Samantala, sinusubaybayan ni Susan at ng kanyang team ang isa sa mga padala ni Zachary. Dumating ang isang marangyang sasakyan at kinunan ni Susan ang isang larawan ng isang lalaking pinaniniwalaan niyang si Quinn. Nang hapong iyon, nakatanggap si Zachary ng email na di umano ay galing kay Malik. Sinasabi nito na natagpuan na ang kidnapper na tumutumbok kay Richard.
Pagkatapos ay sinabihan ni Zachary sina Adam at Richard na sumama sa kanya upang tanungin ang sospek. Ang hindi alam ni Zachary ay ipinadala ni Susan ang email mula sa laptop ni Malik. Ang totoong plano ay alisin si Adam. Sa lokasyon, sinabihan ni Richard si Zachary na manatili sa kotse habang sila ni Adam ay pumasok sa loob upang maghanap. Sa loob, tinutukan ni Richard ng baril si Adam at hiniling na malaman kung nasaan si Teresa. Tumanggi si Adam, alam niyang gumagawa si Richard laban sa kanila. Binaril siya ni Richard, patay, nagpaputok ng ilan pang mga putok sa silid. Pinalabas ang eksena, naghagis ng granada, at nagmamadaling bumalik sa kotse, na nagpapanggap na nasugatan. Hingal na hingal, sinabi ni Richard kay Zachary na tinambangan sila at hindi nakaligtas si Adam. Sinabi niya na si Malik ang nag-set up sa kanila. Naniniwala si Zachary sa bawat salita at nanunumpa ng paghihiganti kay Malik, hindi niya napagtanto na ito ay ang lahat ng plano ni Richard. Humanga, itinaguyod ni Zachary si Richard na maging kanyang bagong personal na assistant. Ngayon, sa gabing iyon, nakilala ni Richard si Susan sa safe house. Kinumpirma niya na ang lahat ay natuloy ayon sa plano. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Susan ang larawang kinuha niya kanina ni Queen. Nagiba ang ekspresyon ng mukha ni Richard dahil nakilala niya ang lalaki. Si Queen ba, isang matandang kaaway na inakala niyang matagal ng patay. Sinabi ni Richard kay Susan na minsan niyang binaril si Queen at iniwan siyang patay sa bangin. Nang tanungin ni Susan ang buong kwento, sa wakas ay nagbukas si Richard. Ilang taon na ang nakalilipas, habang naglilingkod sa militar, si Richard at ang kanyang partner na si Maria ay inatas ang hulihin ang isang takas na nagtaksil ng classified US intel. Sa panahon ng interogasyon, inamin ng takas na siya ay nagtatrabaho sa ilalim ng isang tiwaling opisyal ng panektik na nagngangalang Queen. Mula sa sandaling iyon, ginawa ni na Richard at Maria na si Queen ang kanilang susunod na target. Kinabukasan, ipinatawag sina Richard at Maria ng kanilang commanding officer. Si Richard ay itinalaga ng isang bagong misyon habang si Maria ay ipinadala mag-isa upang ituloy si Queen. Bagamat sinunod ni Richard ang mga utos, malinaw na hindi siya mapalagay sa pag-iwan kay Maria upang harapin si Queen ng mag-isa. Makalipas ang isang linggo, natapos ni Richard ang kanyang misyon, ngunit wala siyang narinig mula kay Maria. Lalong nag-aalala, nagpadala siya ng mensahe. Siya ay tumugon na nagsasabing, lahat ay maayos, ngunit may nararamdamang mali. Tinugunan niya siya bilang sir sa unang pagkakataan na nagpapataas ng alarm bells. Sinusubaybayan ni Richard ang mensahe at nag-set out kasama ang isang team sa kanyang lokasyon. Pagdating nila, nawawala si Maria at patay na ang isa sa mga miyembro ng kanyang team. Sigurado si Richard na dinala siya ni Queen, ngunit hindi alam ang eksaktong lokasyon. Nang sumunod na araw, ipinaalam ng isang general kay Richard na malamang na dinala ni Queen si Maria sa isang taguan sa kagubatan na ginagamit para sa mga interogasyon. Nang walang pag-aalinlangan, pumunta si Richard doon. Narating niya ang cabin at hinanap ang katawan ni Maria. Siya ay pinatay. Dahil sa galit, hinanap ni Richard ang isang kalapit na bahay at nahuli si Queen na sinusubukang tumakas. Kinaladkad niya si Queen sa gilid ng bangin. Humingi ng awa si Queen, nag-aalok ng pera, ngunit walang interes si Richard. Siya ay humila ng gatilyo at pinapanood si Queen na nahulog sa ilog sa ibaba. Sa kasalukuyan, natapos ni Richard ang pagkukwento kay Susan. Hindi siya naniniwala na si Queen ay buhay pa at ngayon ay nangakong tatapusin ito ng tuluyan. Dahil doon, bumalik siya sa estate ni Zachary. Kinaumagahan, sinasanay ni Richard si Richard sa pagtatanggol sa sarili nang dumating si Zachary na may daladalang balita. Nagpadala si Queen ng 3 lalaki para kunin ang laptop ni Malik, na hawak na ngayon ni Susan. Ang laptop ay sinusubaybayan sa isang inabandonang pabrika. Inutusan si Richard na sumali sa pagkuha ng kupunan at mabilis na lumabas. Habang nagmamaneho, sinubukan ni Richard na tawagan si Susan upang bigyan ng babala na iwaksi kaagad ang laptop, ngunit hindi siya sumasagot. Samantala, nasa loob ng pabrika si Susan at tinatalakay ang laptop kasama ang kanyang kasamahan. Biglang binaril ng mga tauhan ni Queen ang gusali. Sinubukan ni Richard, hindi pa rin siya maabot, ang landline. Habang si Susan ay kumukuha ng putok ng baril. Ilang sandali pa ay dumating si Richard habang nagpuputukan sa loob. Ipinagpalagay ng isa sa mga tauhan ni Queen na si Richard ay isang kaalyado at hinayaan ang kanyang bantay. Binaril siya ni Richard on the spot. Sa loob, isa na lang sa mga tauhan ni Queen ang natitira. Ibinaba na ni Susan ang pangalawa. Itinaas niya ang kanyang sandata para barilin ang huli, ngunit pinigilan siya ni Richard. Nagpa siya silang hayaan siyang mabuhay. Umalis si Susan at ang kanyang teammate, na itinapon ang laptop ni Malik sa daan. Sinundan ni Richard ang huling lalaki, na nagkukunwaring hinahabol siya. Siya ay sadyang nagmamaneho sa isang maputik na lugar, na nagtatapos sa pagtugis.
Bulong ng lalaki ni Quinn na magagalit si Quinn sa pagkawala ng laptop. Nananatiling tahimik si Richer, pinananatiling buo ang kanyang undercover. Sa ibang lugar, nagtatalo sina Susan at Guillermo. Gustong huminto ni Guillermo, sinabing ang misyon ay masyadong mapanganib at magulo, ngunit tumanggi si Susan. Hindi siya titigil hanggat hindi binababa si Quinn. Sa halip na mag-aksaya ng oras, hinimok niya si Guillermo na tumulong sa pagsubaybay kay Teresa. Makalipas ang isang oras, tinawagan ni Susan si Richer habang siya ay nasa likod bahay ni Zachary. Sinabi niya sa kanya na maghihiwalay na sila. Susuriin niya ang isa pang pabrika ng carpet ni Zachary at iimbestigahan ni Guillermo ang lubricant plant ni Quinn batay sa mga pahiwatig mula sa laptop. Sinabihan siya ni Richer na manatiling ligtas at panatilihin siyang updated. Pagkatapos ng tawag, pumasok si Richer para magkape, ngunit pinapanood siya ng isa sa mga bagong tauhan ni Quinn. Mula nang mabaigo ang huling misyon, naglagay si Quinn ng mas maraming gwardya sa paligid ng tahanan ni Zachary. Ang kwento ay lumipat sa isa sa mga tauhan ni Susan, ang parehong agent na naunang nagpanggap bilang kidnapper ni Richard. Binabantayan niya ngayon ang isang preso, isa sa mga impormante ni Zachary. Nananatiling kalmado ang bilanggo at humihingi ng sigarilyo, na sinasabing matagal na siyang hindi naninigarilyo. Kapag dinala ng agent ang isa, ang impormante ay humigop ng serbesa, ngunit hawak ito sa kanyang bibig. Habang sinindihan ang sigarilyo, iniluwa niya ang beer, sinilaban ang agent at naglunsad ng matinding pagtakas. Namatay agad ang agent. Ang impormante ay namamahala upang makalayo, determinadong ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Richer kay Zachary. Ilang sandali pa, dumating si Susan sa pinangyarihan at agad na tinawagan si Richer. Binalaan niya ito na tumakas bago maabot ng impormante si Zachary, ngunit tumanggi si Richer na tumakbo. Sa halip, siya mismo ang nagpaplano na alisin ang banta. Nakipag-ugnayan siya sa GMO at nagbabahagi ng lokasyon. Kasabay nito, sinasabotahe ni Susan ang isang malapit na istasyon ng kuryente na naglubog sa lungsod sa kadiliman. Pagkatapos ay kinukumbinsi ni Richer si Zachary na hayaan siyang bantayan ang southern perimeter ng bahay, na nagpapaliwanag na ang blackout ay nagdudulot ng panganib. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Zachary. Mamaya sa gabing iyon, nakilala ni Richer si Guillermo sa tagpuan. Magkasama silang nag-flip ng kotse sa gitna ng kalsada para maaksidente. Inutusan ni Richer si Guillermo na kumilos na parang stranded na driver. Umaasang titigil ang impormante para tumulong. Nagdadalawang isip si Guillermo at nagtanong kung ano ang mangyayari kung sagasaan lang siya ng impormante. Tiniyak ni Richer na hindi ito mangyayari. Sa huli, pumayag si Guillermo at pumwesto habang nagtatago si Richer sa mga palumpong. Maya-maya pa ay dumating na ang inaasahan. Gaya ng inaasahan, huminto siya at lumapit sa isang mabagbag. Nang sumandal siya para tingnan si Guillermo, lumabas si Richer at binaril siya. Kaagad pagkatapos, tinawagan ni Richer si Susan upang iulat na ang impormante ay patay na at ang kanyang undercover ay nananatiling buo. Bumalik sa bahay ni Zachary, bumalik si Richer para hanapin si Zachary na nag-aanunsyo na may natuklasang traidor. Si Richer ay naghahanda para sa pinakamasama, sa takot na malantad ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit ang traidor ay lumabas na isang kasambahay, isang undercover na agent ng ATF. Nag-aalok si Richer na tanungin siya, ngunit si Polly ang unang lumapit sa kanya at pinatay siya ng walang babala. Galit na galit, hinarap ni Richer si Polly, na humarap at nagpatambo sa kanya. Hindi lumalaban si Richard dahil alam niyang hindi ito katumbas ng gulo. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Richer kay Susan at sinabi sa kanya ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng dalaga. Natigilan si Susan dahil hindi niya alam na may inilagay ang ATF sa loob ng estate. Pareho nilang napagtanto ang malubhang implikasyon. Kung sangkot ang ATF, malamang na binabantayan sina Zachary at Quinn para sa trafficking ng mga armas, hindi lamang pagpupuslit ng mga kalakal ng walang matibay na ebidensya. Gayunpaman, hindi maaaring kumilos si Richer at Susan. Nang matapos ang tawag, lumapit si Zachary kay Richer at sinabihan siyang maghanda. Magkikita sila ni Quinn sa isang bodega. Mabilis na tinawagan ni Richer si Susan at ina-update siya. Nagpanik siya, nagbabala na kapag nakilala ni Quinn si Richer, lahat ay babagsak. Iginiit ni Richer na wala siyang pagpipilian at sinabi na kung ito ay dumating, siya ay kikilos muna. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa isa sa mga bodega ng carpet ni Zachary. Nakikita ni Richer ang gusali kung ano talaga ito, isang harapan para sa mga ilegal na armas. Pinapanatili niya ang isang pistol na nakasuksok sa kanyang baywang, handa sa anumang bagay. Dumating si Quinn at pinagmamasdan ng mabuti si Richer. Nakakagulat na hindi siya nakilala ni Quinn lumalabas na noong binaril siya ni Richer ilang taon na ang nakalilipas, ang pinsala ay nagdulot ng amnesia. Gumon, nananatili sa karakter si Richer.
Si Queen, na hindi alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Reacher, ay binatiko si Zachary sa pagpayag sa isang agent ng ATF na makalusot sa kanyang tahanan. Humingi ng tawad si Zachary at nangako na hindi na ito mauulit. Maingat na nakikinig si Reacher, ngayon ay mas malalim na nasasangkot sa kanilang operasyon kaysa dati. Hindi nagtagal, nakipagkita si Queen sa isang boss ng mafia ng Russia na humihingi ng pagbabayad. Ibinigay ni Queen ang kalahati ng pera at nangakong babayaran ang natitira kapag naibenta na ang kanyang mga armas. Hindi na magkakaroon ng anumang pagkaantala. Habang nagmamaneho pa uwi, sa wakas ay ipinagtapat ni Zachary kay Reacher na ang negosyo ng carpet ay pabalat lamang. Siya ay nagsasagawa ng mga armas sa ilalim ng proteksyon ni Queen sa loob ng maraming taon. Gusto na niyang umalis, ngunit nagbanta si Queen na papatayin ang kanyang buong pamilya kung susubukan niya. Si Reacher ay nakikinig ng mabuti, napagtantong hindi si Zachary ang tunay na banta. Siya ay alagad lang ni Queen. Mula sa sandaling iyon, inilipat ni Reacher ang kanyang atensyon kay Queen. Nang maglaon ng hapong iyon, isinama ni Reacher si Richard para sa mga gawain, ngunit umalis upang salubungin si Susan sa isang eskinita. Sinabi niya sa kanya na oras na upang ihinto ang paghabol sa kanyang bantay dahil si Queen ang humihila ng mga tali. Pumayag naman si Susan, bagamat gusto pa niyang hanapin si Teresa. Pagkatapos, sa hindi inaasahang pagkakataon, hinalikan ni Susan si Reacher at ipinagtapat na matagal na siyang may gusto dito. Bago makapag-react ang alinman, dumating si Guillermo, na sinundan ng malapitan ni Richard. Natigilan si Richard nang makilala niya si Guillermo bilang pulis na binaril ni Reacher noong kidnapong sa entablado. Ang mga piraso ay nahulog sa lugar. Si Reacher ay isang spy. Nang walang ibang pagpipilian, kinuha ni Reacher si Richard at dinala siya sa isang liblib na lokasyon. Inihayag niya na siya ay Dea na nakapasok upang ibagsak si Zachary. Pero ngayon alam niyang nakasangla lang si Zachary. Ang totoong misyon ay si Queen. Nag-aalok si Reacher kay Richard ng deal. Tumahimik ka at nananatiling malaya si Zachary. Mapipilitin tumanggi si Reacher na patahimikin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag si Richard na tumulong. Pagod na siyang mamuhay sa takot at hindi niya nakalimutan ang ginawa sa kanya ni Queen. Bumalik sa estate, walang sinabi si Richard kundi purihin si Reacher bilang ang pinakamahusay na bodyguard na naranasan ng kanyang pamilya. Samantala, sa Chicago, si Neg Ali, isang dating sundalo ng espesyal na puwersa at matagal ng kaalyado ni Reacher, ay tinambangan sa kanyang sariling tahanan. Pinapatay niya ang isang nanghihimasok, ngunit ang isa ay nakatakas kasama ang isang flash drive. Humabol si Neg Ali sa kanya at humihingi ng mga sagot. Na corner, inamin ng lalaki na si Queen ang nagpadala sa kanila. Si Neg Ali pala ay naatasan na manghuli kay Queen bago pa masangkot sina Reacher at Susan. Nabigo siya at ngayon ay darating si Queen para sa kanya. Mabilis niyang kinontak si Reacher. Ang ninakaw na flash drive ay naglalaman ng sensitibong impormasyon tungkol sa kanilang lumang misyon. Agad namang naghanda si Reacher dahil sasabog na ang kanyang pagkatao. Makalipas ang 10 minuto, pumasok si Queen sa estate ni Zachary. Nakakita siya ng flash drive at alam niyang Dea si Reacher. Natigilan si Zachary at nanunumpa na wala siyang alam, ngunit walang pakialam si Queen. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na palibutan ang silid ni Reacher. Gayunpaman, nauuna na sa kanila si Reacher. Siya ay nasa isang garahe at huminto sa isang kotse bago nila ito isara. Sumunod ang mga tauhan ni Queen. Tinawag ni Reacher si Susan para sa backup at pinangunahan ang paghabol sa kakahuyan. Doon, isa-isa, tinatanggal ni Reacher ang mga humahabol, inalis ang karamihan sa koponan. Ngunit dahil wala pa rin si Susan, nagpa siya si Richard na kumawala. Samantala, pabalik sa estate, pinaghihinalaan ni Queen na alam ni Richard na si Reacher ay tinatago sa lahat ng panahon. Walang magawa si Zachary habang pinipilit ni Queen si Richard sa isang baluktot na pagsubok ng katapatan. Inabutan si Richard ng isang revolver at itinulak sa isang nakamamatay na laro ng Russian roulette. Bilang walang magawa, si Richard ang gumaganap. Nakaligtas siya. Si Queen, kumbinsido sa kanyang kawalang kasalanan, ay umaatras sa ngayon. Samantala, dumating si Reacher sa base ni Susan, at humingi siya ng paumanhin sa hindi niya pagsundo sa kanya ng mas maaga, ngunit inalis ito ni Reacher. Ang mahalaga ngayon ay ibagsak si Queen. Pagkatapos ay naalala ni Reacher ang isang lead, isa sa mga tauhan ni Queen na nakatalaga sa bantay ng mga bangka sa pantalan. Naghihinala siyang alam ng lalaki kung saan ipinapadala ni Queen ang kanyang mga armas, kaya agad silang pumunta doon. Sa pantalan, sumakay sila sa isa sa mga bangka, ngunit ang bantay ay wala kahit saan. Sa halip, natuklasan nila ang mga palatandaan ng isang kamakailang pagkabihag. Sigurado si Susan na si Teresa ay dapat nagaganapin dito.
Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang bantay ni Quinn at mabilis siyang ibinaba ni Richard at Susan. Hinihiling ni Richard na malaman kung saan ipinapadala ang mga armas, ngunit sinabi ng lalaki na siya ay nakatalaga lamang sa pagbabantay kay Teresa, na inilipat 10 minuto lamang ang nakaraan. Nang walang karagdagang impormasyon, sinunog ni Richard at Susan ang bangka na may isang lalaki pa sa loob. Kinabukasan, nakatanggap si Richard ng mensahe mula kay Negalay. Nakalakip ang isang video na nagpapakita kay Zachary na nakikipag-armas sa isang lalaking nagngangalang Delano. Mabilis na napagtanto ni Richard na kumikilos pa rin si Zachary sa ilalim ng utos ni Quinn. Kailangan na nilang subaybayan si Delano para mapalapit kay Quinn. Walang pag-aaksaya ng oras, tinunton ni Richard at Susan ang kinaroroonan ni Delano at tumungo sa kanyang tahanan. Ipinakita ni Richard kay Delano ang video. Kung magpapatuloy ang kaso, maaaring makulong si Delano, ngunit nag-aalok si Richard ng deal. Kung tutulong si Delano sa paghuli kay Quinn, makakalaya siya. Tumanggi si Delano. Ang pagkuha sa masamang panig ni Quinn ay maglalagay sa kanyang pamilya sa panganib, kaya mas gugustuhin niyang makulong. Kinabukasan, nakipagkita si Negali kay Zachary. Pinarusahan lang siya ni Quinn sa pamamagitan ng pagputol ng isa niyang tenga dahil sa pagtitiwala kay Richard. Si Negali na naghatid ng mensahe ni Richard na gusto niya ng tulong ni Zachary para matrap si Quinn. Pagod na sa ilalim ng kontrol ni Quinn, pumayag si Zachary. Ibinunyag niya na nagpaplano si Quinn ng armas deal sa isang bumibili sa Yemen bukas ng gabi sa isang bakuran sa gilid ng bayan. Samantala, sa loob ng kanyang pribadong bodega, pinananatili ni Quinn si Teresa na nakadroga at nakakulong, sinusubukang sirain siya. Bumalik sa safe house, si Negali, Richard, at Susan ay naghahanda sa pag-atake, ngunit kailangan munang makakuha ng pag-aproba si Susan mula sa kanyang superior. Hindi sila maaaring magpatuloy ng walang pahintulot. Samantala, itinalaga ni Richard si Negalay na subaybayan ang bumibili sa Yemen, sa paniniwalang siya ay mananatili sa pinakamahal na hotel sa lungsod. Nang hapong iyon, binabantayan ni Negali ang paradahan ng luxury hotel. Gaya ng hinala ni Richard, dumating ang bumibili. Nang gabing iyon, nakipagpulong si Susan sa kanyang superior para makakuha ng clearance para sa raid at sumali si Richard sa pulong. Bagamat hindi siya bahagi ng anumang ahensya, kritikal ang kanyang tungkulin. Pagkatapos ng mahabang talakayan, sumang-ayon ang superior na ay greenlight ang operasyon, ngunit inilalagay ang ATF sa pamamahala. Dahil ang kaso ay may kinalaman sa mga ilegal na armas, ito ay nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Protesta ni Richard, bigo pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Para mabawasan ang mga tensyon, pinahihintulutan ng superior si Richard at Susan na lumahok, ngunit sa ilalim ng utos ng ATF. Kinabukasan, pinalibutan ng mga ahente ng ATF ang bakuran kung saan plano ni Quinn na kumpletuhin ang isang deal ng armas sa isang mamimili sa Yemen. Nasa lugar sina Richard at Susan, armado at handa. Dumating ang isang hilera ng mga lalagyan na hinihinalang may kargang mga armas. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Richard ng tawag mula kay Negali. Siya ay nakabuntot pa rin sa bumibili sa Yemen, ngunit hindi ito patungo sa bakuran. Sa halip, papunta na siya sa estate ni Zachary. Napagtanto kaagad ni Richard na nakaset up na sila. Ang totoong deal ay nangyayari sa ibang lugar. Sa kabila nito, dapat nilang hawakan ang nasa harapan nila. Ang mga tauhan ni Quinn ay nasa lokasyon na at ang koponan ay nakikibahagi sa isang malupit na labanan. Sa huli, nanalo si Richard at ang iba pa sa labanan, ngunit mataas ang kasawian. Ilang ahente ng ATF ang nawala. Matapos ang pag-aayos ng alikabok, muling pinagsama ni Richard at Susan si Zachary, na nanunumpa na hindi niya alam na binalak ni Quinn na lumipat ng mga lokasyon. Makatuwiran na ngayon kung bakit nanatili si Quinn sa estate. Buti na lang at buhay pa ang isa sa mga tauhan ni Quinn. Pinipilit siya ni Richard na magpadala ng mensahe na nagsasabing patay na si Richard at ang kanyang team. Pagbasa ng mensahe, hinayaan ni Quinn ang kanyang pagbabantay. Sa paniniwalang wala na ang banta, naghahanda siya para sa deal. Samantala, naghahanda si Richard at ang team para sa isang patagang pag-atake sa estate na nagpapanggap bilang isang delivery crew na may 2 container. Sa estate, tinatanggap ni Quinn ang bumibili sa Yemen. Bilang isang malupit na bonus, iniharap niya si Teresa na nakadroga at halos walang malay. Samantala, bumalik sa parking lot. Binigay ni Richard ang panghuling utos kay Susan at sa iba pa na maunang pumasok. Pagkatapos ay humiwalay siya para harapin si Polly. Matindi ang laban nila, ngunit natalo siya ni Richard at nanalo sa pamamagitan ng pag-trap sa kanya sa isang mahigpit na lugar. Sa loob, nakapasok si Susan at hindi natukoy. Ipinadala niya si Negali upang makisama bilang isang kasambahay habang siya, si Guillermo, at Zachary ay lumipat. Natarante si Zachary nang malaman niyang nasa itaas si Richard at nakikipagkarera upang makuha ang kanyang anak.
Ilang sandali pa, nakita ni Susan si Teresa na halos buhay na buhay sa isang silid. Pumasok ang lalaking Yemen at nakita siya. Itinaas ni Susan ang kanyang baril at sinabihan siyang mag-freeze, ngunit bigla itong kumawala. Binaril niya ito sa masilang bahagi, hinaypan ang kanyang takip. Samantala, sinugod ni Richard ang imbakan ng armas at kumuha ng shotgun. Hindi na siya nakikipagsapalaran sa pagkakataong ito. Magsisimula ang pag-atake. Nagkagulo habang nililinis ni Richard at ng team ang bawat kwarto. Sa itaas, napagtanto ni Quinn na buhay pa si Richard at sinubukang tumakas. Natisod siya kay Richard at bumunot ng baril. Dumating si Zachary, bumunot ng baril, at nagbanta na babarilan, ngunit ang kanyang armas ay hamarang. Nagpaputok muna si Quinn, pinatay si Zachary sa harap ng kanyang anak. Napaluhod si Richard sa kalungkutan. Tumakas lang si Quinn papunta kay Richard. Isang habulan ang sumiklab. Nakatakas si Quinn sa gusali, ngunit pagdating niya sa kalsada, hinarang siya ng isang Russian mafia crew na humihingi ng kanilang pera. Dinakip nila siya sa lugar. Dumating si Richard makalipas ang ilang segundo, na sinundan ni Neg-Alay, na may dalang isang bag ng cash na nakuha mula sa bumibili sa Yemen. Ibinigay niya ito sa mga armado kapalit ni Quinn. Kinuha nila ang pera at umalis ng walang tanong. Ngayon ay napapalibutan na, nahanap ni Quinn ang kanyang sarili ng harapan kasama sina Richard, Susan, Guillermo, at Neg-Alay. Bago tapusin ang trabaho, tinanong ni Richard kung naaalala ni Quinn kung sino ang bumaril sa kanya taon na ang nakakaraan. Natigilan si Quinn habang bumabalik ang alaala. Nababaliw siya sa takot. Hindi nagatubili si Richard at hinayla ang gatilyo para tapusin ito. Pagsapit ng umaga, dumarating ang mga crew ng paglilinis. Nakipag-usap si Richard kay Richard na nag-aalok ng mga huling salita ng payo. Sinabi niya sa kanya na manatiling matatag, mamuhay ng maayos, at gamitin ang kanyang buhay upang makatulong sa iba. Pagkatapos ay lumakad si Susan upang pasalamatan si Richard. Inaanyayahan niya itong sumali sa kanyang koponan. Papayag ang kanyang superior, ngunit tumanggi si Richard. Hindi pa siya handang bumalik sa tungkulin. Umalis si Susan, inihatid si Teresa pauwi, habang hinahanap ni Richard si Neg-Alay, salamat sa kanyang palaging pagpapakita ng pagpapaalam. Pagkatapos ay pinaandar ni Richard ang kanyang Harley at sumakay sa malayo, nagpatuloy sa kanyang paglalakbay ng mag-isa.